Kamusta po sa inyong mga kapatid ang pag-share ko ng gospel ng salita ng Diyos sa oras na 'to. Ito yung yung, yung paratang ng mga Hudyo kay Pablo. Yung context nito ay yung yung ipinad ipin ipindan ipinadala na si Pablo kay Gobernador Felix. Ayan, ito yung paratang ng mga Hudyo kay Pablo. Basahin ko na. Ang paratang ng mga Hudyo laban kay Pablo. Makalipas ang 5 araw, dumating sa Cesarea ang pinakapunong pari na si Ananias, kasama ang ilang pinuno ng bayan at si Tertulo na isang abogado. Inharap nila sa gobernador ang kanilang reklamo laban kay Pablo. At nang maiharap si Pablo, sinimulan ni Tertulo ang pagsalaysay ng mga paratang kay Pablo. Sinabi niya, "Kagalang-galang na Gobernador Felix, utang namin sa inyong mahusay na pamuno ang kapayapaang matagal na naming tinatamasa. Gayun din ang mga pagbabago para sa ikauunlad ng aming bansa. Ito'y kinikilala ng aming utang. Ito'y kinikilala ng naming utang na loob at lubos namin kayong pinasasalamatan saan man at magpakailanman. Ngunit upang kayo ay huwag ng labis na maabala, mangyari lamang na kami pakinggan ninyong sandali. Natuklasan namin ang taong ito'y nanggugulo. Ginugulo niya ang mga Hudyo saan man siya magpunta. At siya isang pasimuno ng sekta ng mga Nazareno. Pati ang templo namin ay tinangka niyang lapastanganin. Kaya hinuli namin siya. Hahatulan sana namin siya ayon sa aming kautusan. Ngunit dumating si Lysias na pinuno ng mga sundalo at maras siyang kinuha sa amin. Ang sabi niya sa inyo naming isang dalang taong ito sa pagsisiyasat ninyo sa kanya. At sinabi niya sa inyo naming isang dalang taong ito sa pagsisiyasat ninyo sa kanya. Malalaman ninyo ang lahat ng paratang namin laban sa kanya. Nakiisa ang mga Hudyo. Nakiisa ang mga Hudyo kay Tertulo at pinatotohanan ng lahat ng sinabi niya. Ang pagtatanggol ni Pablo sa harap ni Felix. Si Pablo ay sinenyasan ng gobernador upang magsalita. Kaya't sinabi niya, "Kagalang-galang na gobernador, nalalaman kong kayo matagal nang hukom sa bansang ito. Kaya't ikinagagalak kong ipagtanggol ang aking sarili sa harap ninyo. Wala pang 12 araw mula nang ako'y dumating sa Jerusalem upang sumamba. Matitiyak ninyo iyan kung kayo'y magsisiyasat. Minsan man ay hindi nila ako nakitang na ipagtalo kanino man sa loob ng templo o gumagawa ng gulo sa sinagoga o sa alinmang lugar sa lungsod. Wala silang maihaharap na katibayan sa kanilang mga paratang laban sa akin. Inaamin kong ang pagsamba ko sa Diyos ng aming mga ninuno ay ayon sa daan na sinasabi nilang maling pananampalataya. Subalit naniniwala rin ako sa lahat ng nasusulat
sa kautusan at sa mga aklat, kautusan at sa mga aklat ng mga propeta. Tulad nila, umaasa rin akong muling bubuhayin ng Diyos ang lahat ng tao. Tulad nila, umaasa rin akong muling bubuhayin ng Diyos ang lahat ng tao, mapid man o di matwid, kaya't pinagsisikapan kong laging maging malinis ang aking buhay sa harap ng Diyos at ng tao. Ilang taon akong nawala sa Jerusalem at nagbalik ako upang maghatid ng tulong sa mga kababayan ko at maghandog sa Diyos. Natapos ko ng tuparin ang paglilitis ayon sa kautusan at nang at nag at at alay ako ng aking handog nang datnan nila ako sa templo. Walang maraming tao roon at wala namang gulo. Ang naroon ay ilang Hudyong galing sa Asya. Sila sana ang naparito upang magharap ng sakdal. Kung sila'y may nakitang anumang dapat iparatang laban sa akin, o kaya naman magsabi ang mga taong na ririto kung ano ang pagkakasalang nagawa ko na ako'y iharap sa kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo. Gayunpaman, totoong isinagawa ko ito sa harap nila dahil sa pag-asang muling mabubuhay ang mga patay. Ako'y nililiti sa harap ninyo ngayon. Si Felix ay may sapat na kaalaman tungkol sa daan at pinagpaliban muna niya ang paglilitis. Sinabi niya, hahatulan ko ang iyong kaso pagdating ng pinunong si Lysias. Pagkatapos, iniutos niya sa kapitan na pabantayan si Pablo, subalit huwag hihigpitan, kundi hayaang dalawin ng kanyang mga kapatid. Mali pala. Hayaang dalawin ng kanyang mga kaibigan upang mabigyan siya ng kanyang mga pangangailangan. At ilan po mga kapatid like, share, and follow po sa inyo. Follow, like, and share, at support niyo po ito. Support niyo po ako, mga kapatid. Share niyo po itong video na to. Share the gospel, spread the gospel, mga kapatid. Kailangan natin share ang word of God, yung salita sa mga kapatid. No? Importante yun. Read your Bible. Kung gusto mong makilala si Lord ng lubusan, basahin mo yung Bible mo. Ay, ito pala yung binasa natin ngayon sa Gawa 24, talata 2 hanggang 9, mga kapatid. Like, follow, and share, and God bless. Ayun lang para sa araw na to, mga kapatid. God bless. Ayun lang po. At babay na po. Maraming salamat po sa inyo. Salamat po sa pakikinig. Like, follow, and share. Spread the gospel, mga kapatid. Babay na po. Maraming salamat po sa inyo. God bless. Mahal ko po kayo, mga kapatid, pero mas mahal kayo ng Diyos. Totoo po. Mas mahal kayo ng Lord. Jesus loves you more, mga kapatid. Ayun po. Maraming salamat po sa inyo, mga kapatid. Yun lang. Sana naunawaan nyo. Follow, like, and share. Spread the gospel. Babay na po.